Hello, good evening to everyone. Mag-share po ako ng screen, SM. Okay. So, nakikita na po yung screen ko? Yes, kita. Yes. Wait lang. Medyo hindi ako sanay sa maraming crowd. Go, Faye. Encourage niyo si Faye. React and comment as she shares her slides. So, just to let you know po, tatlo kaming magpe-present tonight. It's actually si Alicia, si UM Alicia, si UM Sherwin, and yours truly. So, umpisahan ko na po. So, sana gumagana yung laptop ko. Our agenda for tonight is actually more of brief personal background lang, very quick lang to. Personal background namin, tatlo. And then how to do prospecting. Personal na ginagawa ko sa prospecting ko. Handling objections, and then cold approach, and then question and answer, and then closing remarks. Okay. Personal background. So, you want to, sorry, present yourself. You, I'm sure. Sige. Hi guys. Most of you ba mga rookies ba? Mukha lang rookie pero matagal na, no? So, yun sa mga rookie, hopefully no, maka-encourage din to no na kahit nasang industry kayo galing, pwedeng-pwede sa inyo si Sun Life, no? So, graduate ako ng nursing guys as you can see. So, board passer din, pero hindi ko tinuloy, no? So, while waiting for my board exam, nasa Viva ako as encoder. Hindi sa Viva Max guys encoder lang. Encoder lang guys, no? Yung mga kung alam niyo Aka Video, Video City, no? Kami yung naglalabas pasok ng mga DVD, VCD, no? Tapos noong 2012, nag-call center up until 2017. So while I'm a trainer din 2017 to 2019, nagpa-part-time at financial advisor. Na actually 2018 ako nag-start as financial advisor. Then up to now, no? Present full-time starting 2019. So, yan, saka unit manager. So, kapag meron kayong kasi sa call center medyo matagal lang diyan 'di ba? Ang corporate kasi yung promotion, no? Yung career mo. So, dito kay Sun Life, meron ding career and actually mabilis din depende yan sa no? Sa mo kung gaano ka ah siguro gusto mo gigil, no? Sa ginagawa mo. Yun lang, guys. So, si na. Thank you, Take UM. the, yeah, take Okay. it away, Alicia. Hi guys! Good evening! Pa-heart react naman sa mga rookie natin dyan. And shout out pala sa aking mga rookie and aking adcan dyan, si Carol. Hi guys! Ayan. So ayan, I'm Alicia Tolentino. I am a unit manager of Blessed Grid Sprinters. And na-code ako noong November 1, 2021. And na-appoint ako as unit manager last year lang, March 1, 2025. And in God's grace, no, nakapag-Producers League na din tayo, 2023, MDRT, and nakapag-Macaulay na din, times dalawang beses, bronze and VP, and nakatikim na din tayo ng medallion award, and nakapag-Grand Slam. So, 4 years na ako in service, and I am 36 years old, hindi lang siya halata. Below. And I am born and raised in Taytay, Rizal. May mga taga Taytay, Rizal ba dito o Rizal area? Pa-heart react naman dyan sa mga taga Rizal. And a loving mother and a wife, syempre, di ba? Kailangan kasama sa life natin yan. So, yun lang, guys. Ayan. Thank you, UM Alicia. So, ako naman po. So, I'm a graduate of BS Computer Science. 3 years na ako sa Sun Life and currently licensed na rin ng, aside from pagiging financial advisor, I'm a licensed Slim TC last year, si USP o yung UITF. So, yung sa mga bago, madadaanan nyo yan soon. So, 2024 Grand Slam awardee and top 5 in live sa buong Star Magnolia branch, and ngayong 2025, thank God, naka-Grand Slam ulit. So, at saka promoted as manager candidate last November 2025.
Currently, actually, dun sa mga part-timers, kung sino may mga part-timers dyan. So, on the same time, at the same time, facility manager ako sa HP. So, actually, andito pa ako sa office para sa meeting. So, ayan. Okay. So, skip na natin yan. Ano ba to? Okay, so to start po the program, so ako kasi yung mag-handle ng prospecting. Ito lang usually yung ginagawa ko, how to, hook clients very effectively. So, most of the time, hindi kasi ako mahilig mag-call. Hindi, nahihiya ako pag tumatawag ako sa mga iba't ibang tao, lalo na sa hindi ko kilala. So, talagang nagpo-focus ako sa social media accounts ko. Ginagamit ko talaga siya, minamaximize ko siya para makakuha ng client. So, mostly, FB posting. Kasi yung FB, itong mga to, IG, TikTok, marketing material siya, libre na siya. Means, hindi po ako nagbo-boost ng mga FB posting ko, no. So talagang more on posting lang ako, hindi ako nagbabayad para ma-boost siya. So ayan, ginagamit ko lang siya, FB posting, My Day, TikTok, para makagain ng clients. So ito yung example ng mga FB posting ko. So, syempre, unang-una, hindi naman pwede na yung profile picture natin hayop ang nakalagay, animals, di ba? Si Mickey Mouse, di ba? So, hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng secret agent tayo. So, dapat, proud tayo na Sun Lifer tayo and yung profile picture natin dapat updated. Especially kung yung hair natin, yung looks natin, baka mamaya long hair na pala tayo, short hair pa tayo dito. So, dapat updated yan para nakikilala tayo ng mga friends natin sa Facebook, ng mga bago nating kakilala na Sun Lifer tayo. Very important yon. Also, merong mga site si Sun Life, FB post si Sun Life na katulad nito. Kinukuha ko din siya, kinakopy ko din siya para dagdag din pang post. Lalo sa katulad ko, part-timer ako, so wala talaga akong time madalas gumawa ng sarili kong poster. So, thankful din ako kay Star Magnolia. Ayan, sina BM. Nagbibigay din sila ng ganito, ng pang-post sa TG natin, sa Telegram. So, pag may ganyan, ginagrab ko kaagad, pinopost ko kaagad. So, yeah. Ayan, yung mga ganitong parang hugot lines, ayan, pinopost ko din yan, lalo na sa mga OFW, ayan, very effective yan. Makikita nyo mamaya kung effective ba talaga ang ginagawa kong posting or hindi. Mga repost, ayan. So kung nakikita nyo ako, may mga nire-repost din ako na iba, syempre naglalagay ako ng credit to the owner. It's a way of respect ba doon sa gumawa mismo yung owner ng post. Kasi ako as a part-timer, no, so talagang yun nga, mahirap akong gumawa ng sarili ko, nakakatulong sila sa akin. So in respect ba, baka madaanan nila yung post nila na ipinost ko, at least nakalagay doon credit to the rightful owner. Yon. So ayan, yung mga ganyan, mga hugot lines din, benta mo bahay mo, benta kotse mo, benta gadget mo, wala kang insurance. Pag wala kang insurance. So ayan. Ayan, mga repost. Ayan, ito na yung sinabi ko kanina. And then, ayan, may mga nagagawa ako before, pero kasi may nag-comment before na kasama ko, sabi niya, Tifay, pwede bang wag ka na maglagay ng picture mo? Pwede bang na lang, wag mo na lagay ng pangalan para makopy namin. So ayan, hindi na, ito na ata yung una't huli kong ginagawa, hindi na ako naglagay ulit para makopy ng iba. But syempre, meron din akong katulad nito, medyo natuwa ako kasi 66 years old, nagbayad lang nung umaga and then nung hapon, approve na siya kaagad. And then, effective din to actually, kaya ako siya nalagay dito kasi nakikita ng ibang mga, may parents pa na gusto nilang i-apply ng insurance, but hindi nila alam if pwede pa. So yan, effective yan. Effective din. Of course, yung mga Sun Life invitations, ayan, napopost ko din yan. Like 2024, na-imbitahan ako sa nila Sir Justin, na mag-talk about Sun MaxiLink. So buong yan, M3TA. At saka ito yung na-invite kami ni Sir Bong sa BGC. Ang nag-host nito is yung yung Sun Life head office yata sa Hong Kong. So ayan. And then ayan, mga perks ng Sun Life. Effective din yan. Ako as a MC, nakakakuha din ako ng mga ng mga sa akin, nagtatanong, nag-a-apply as insurance agent. Of course, marami din nagko-comment, no? Lalo na yung mga ganito. May mga nagko-comment din sa akin na, uy, nasa Sun Life ka na pala. Ayan. So, very effective yung mga posting. Maximize natin yan. Policy delivery. So, yung mga client ko na kumuha na sa akin, pinopost ko rin kapag nagde-deliver ako. Bakit? Kasi domino effect yan eh. Pag nakita nung kapatid niya, nakita ng pinsan niya, nakita ng nanay niya, nakita ng friends niya, na meron na siyang Sun Life, yan.
for sure, magtatanong, uy, sinong financial advisor mo? Proven and tested kasi marami na silang na-refer sa akin, itong mga to. Okay? Pag may tanong po kayo or hindi klaro, pwede po kayo magtanong. Diyan pa ba, everyone? Hello? Diyan pa ba kayo? Yes. Yes po. Okay. Papa. Ayan. Okay, so ito, isa sa mga client ko, naging mutya ng Antipolo. So anak siya ng best friend ko. Ayan, sinusupport ko din yung mga post niya. No? Parang, congratulations ko din siya. Ayan. In a way lang na pang commercial ko din siya, pero at least sinusuportahan ko din siya. So hindi lang isa yung kinuha nila sa akin, so 3 plans yata. So ayan. And ito, isa sa pinaka-winner post ko. Ito ay aming tricycle driver. So, kung nakikita niyo yung notebook niya, no, ayan, everyday naguhulog siya sa akin before ng 100 para mabayaran yung Sun Life niya. After niya makuha tong policy na to, punta siya dun sa terminal nila, pinagmalaki niya na may Sun Life siya. So, kaya ito yung pinaka-winner post sa lahat ng post na nagawa ko. Okay. So ayan, ito yung mga success stories. Bakit kailangan yung mga success stories na katulad niyan? Meron na kayong nagdi-dinner na kayo outside. Kung dati hindi pala kaya, 'di ba? Pag nagbe-birthday hindi kaya. Ngayon kaya na kasi nasa Sun Life tayo, 'di ba? So kailangan may brighter life. So kailangan nakikita 'yan ng mga ng mga friends niyo sa Facebook. Magandang din 'yan, pang-post din 'yan. At saka of course, yung mga katulad dito, mga success stories na ginagawa ng Sun Life. Ayan, yung mga ganyan. Of course, this is not to brag, para it's a way to inspire others. Hindi lang tayo, pati yung mga kasama natin sa Sun Life. And pati syempre yung mga friends natin, yung mga nakakita sa mga post natin. At saka yan, it's a way of showing your client na mapagkakatiwalaan tayo. Ayan. Okay, ayan. So, yan, of course, ayan, hindi para magyabang, para mag-motivate, saka mag-encourage sa mga kapwa din nating advisors. Okay, sorry, ang dami. I-skip ko na yan. Ayan, skip ko na lahat yan. Okay. Reminder lang, pagpo-post tayo ng Facebook, iwasan lang din natin yung mga negative comments, mga feedback about sa competitors. Ayan, huwag tayong gumamit ng mga judgment words. Grammar check, kailangan yan. Tapos walang yung mas magaling tayo kay PruLife, wala pong ganun. No? So, always remember what you post in social media mirrors your soul. So, dapat nagbi-build tayo ng magandang credibility sa tao. Okay? So, my day, ayan. Yan, mga nagba-my day sa akin, pag nakikita ko sino na kaya yung nag-chat sa mga post ko, mga nag-scene sa my day ko. Pag nakita ko siya, oy, naalala ko si ganito, hindi pa pala 'to nag-aano sa akin, nagre-reply sa akin. So, yan. Isa sa mga way ko pag sobrang busy, hindi to ako kumukuha ng mga prospect. Okay. Teka, may pumapasok pa. Of course, katulad nilang TikTokers, ako po, hindi ako nagti-TikTok. Masyado akong mahiyain para mag-TikTok. Pero sila, very thankful ako sa kanila, kasi kahit yung mga post nila sa TikTok, nare-repost ko din, nakakatulong din. So, minamaximize ko din yun. Okay. And of course, aside from media, nagka-chat blast din ako, of course. So, nabanggit ko nga kayo na I'm working in Makati. So, ang travel from Antipolo to Makati is actually 2 to 3 hours. So, during that time, minamaximize ko na yan. Nagka-chat ako sa umaga kung sinong pwedeng ma-schedule, ma-appointment. Kapag merong nag-oo, ina-schedule ko ng gabi bago umuwi. So, katulad ngayon, andito pa ako. Pero kanina, dun sa baba, meron akong client. So, yun, na-schedule ko na siya ng hapon kasi meron nga ako ngayong gabi. So, ayan, vice versa, from morning to night, vice versa. Ayan, ganun ang ginagawa ko. One time, last May, hindi ako natulog talaga sa UB. Minsan nakakatulog din ako eh. Nag-happy birthday lang ako doon sa client ko. So after noon, 3 anak niya, kinuwaan niya after noon. Nagbigay na kaagad ng details. So yon, habang nasa UB ako tapos kinaumagahan na hospital ako. Because sobrang pagod siguro, di ba? Pero hindi, naman talaga, very effective yung shot blast. Minsan, during coffee break, nakaupo lang ako dito sa pantry namin, nagka-chat lang, how are you, ganun ganyan, o nasa Sun Life na ako, ayun na, nagpasa na ng documents, nagpasa na ng selfie, so yun, mga ganun. Of course, ayan, yung mga pila minsan sa terminal, sobrang tagal, mercury drug, ayan. Ano yan? Ito, After 6 months, may sagot na tayo. Yes, BM. Bahala na si Papa G, pero tatarabahuhin natin yan. Of course, ayan, while watching, resting, ayan. Yan ang ginagawa ko, chat blast.
And of course, syempre, financial planning. Marami din tayong naku-close pag mga ganito katulad nito sa school. Eto, sorry, hindi po yan sa, ano to, sa kapilya. Wala kami kasing space, pero yan, sa kapilya kami pinapwesto. So, ayan. Ito naman, siya lang talaga yung inaano ko, parang pinaprospect ko, pero may dumating na mga tao niya. So, yan, mga tanim din yan. May kumuha na rin na isa dyan. So, unexpected, nakapag-FP sa kanila. Ito po, yung katulad dito sa sa PMAP, kasama ko si SM, si Naserbong, ayan. Sa school and sa iba't iba pa, booth manning yan. And of course, yung branch unit meet natin, daming matututunan nito, lalo na kapag yung mga speaker natin, iba-iba. Sobrang daming learning, so marami kayong makukuha dyan. Magagamit nyo rin yan sa prospecting. Yung mga techniques ng mga speaker natin. Tsaka to, yung mga awarding sa MT3, sa M3TA yan. Tapos ito pa, bootcamp. Pa-bootcamp ni SM. Ayan, favorite ko yan. Favorite ko to si bootcamp kasi yung mga clients ko, yun nga, sa part-timer, hindi ko talaga natatawagan lahat. Ito yung time. Buong maghapon, magtawag ka dyan. 'Di ba? Para matawagan mo yung mga nagsabi sa'yo ng oo, yung mga tanim mo. Ayan. So, pag nagpa-bootcamp si SM, wag nang magpatumpik-tumpik, join na kaagad. 'Di ba? May mga pa-perks pa si SM dyan, 'di ba? Like Ace Water Spa, mga GC and all. Ayan. And of course, ayan, ambush sa supermarket, ambush sa mall. Ayan, yung mga nag-a-approach sa akin ng credit card. Tinatanong ko sila, baka wala ba kayong Sun Life? Ayan, o kaya gusto nyo mag-apply din as financial advisors. Ayan. And then, ito, one time, bibili ako ng phone, nagkatanong lang ako ng phone. Ayan, nabigyan ko na ng calling card. So, it's silang tatlo. Ano yan, parang na-client na namin yan. And then, itong isa, ito, mahawak na, di ba? Nagtanong lang kami ng phone. Ayan, nakipag-meet na, humuha. So, paano yung technique ng ambush? For example, uy, magkano tong latest phone na to? Ganun ganyan. Tapos nagkasabi na siya. Sabi ko, bata mo pa, ano? Ilang taon ka na ba? Ayan. Tapos nagkasabi na siya, and so the rest is history. Alam mo ba, sa lifer ako, galing mo mag-sales. Ayan, ganyan. So, ayan, ayan na siya, nakuha na. So, yun. What else? Ayan, ambush din sa mga hospital, sa clinic. Ito yung aking doctor sa thyroid, ano? So, hindi ako nakapasa before sa Sun Life, na-decline ako because of my thyroid. Pero nung gumaling ako, nakakuha din dahil, ayan, si Doc ang sa akin, nag-support sa akin. So, ayan, kumuha din siya ng Sunfit sa akin. At siya yung una nagpa-medallion sa akin, last 2022. Ayan. At saka yan, since nag-work ako as full-time employee, meron kaming mga vendor, ayan, kilala pala ni SM itong isang vendor namin. And then, for example, may gumagawa dito sa office, pag nagbe-break time sila, ayan, nagpe-present ako ng Sunlight, mga vendor ko. Tapos, syempre, nag-iingat tayo because of conflict of interest, diba? So, mahirap na masilip din tayo dito. And then, of course, mga security guard, ayan, katulad yung kasap ko kanina, receptionist, messenger, ayan, yung mga, since naman nasa isang building ako, bakit hindi ko na i-maximize, di ba? Yung mga kasama ko sa office. So, ayan. Na-close ko na sila. Iba naman, ito yung may building manager, na-close ko na din siya, yung asawa niya, and then yung assistant niya, and then isa sa mga security guards niya, di ba? Pero syempre, ingat ulit because of conflict of interest. Ayan, syempre, may nagpa-parlor tayo minsan kapag may mga event. Ayan, habang inaayusan ka, syempre, sinishika mo na. Dapat may Sun Life kayo, ganun, ganyan. So, yan. Kahit saan ako pumunta, ayan, kasama ko lagi si Sun Life, buhang bibig ko siya. Barkada Nights outing, ayan. So, may mga kumuha na rin sa akin dyan, kahit nagliliwaliw ako. Kasama yan sa, si Sun Life sa ginagawa ko. And of course, ayan, may mga napansin ba kayo dito sa suot ko? Sa suot ko dito. Nagbabakasyon ako, nagka-travel ako. Mayroon akong mga daladalang Sun Life items. Parang pangpakita, Sun Lifer ako. And ladies and gentlemen, lahat po na nakikita nyo dyan, except ito si Manong, lahat po sila insured na ng Sun Life. Binuhin nyo, nag-travel ako, gumastos ako, pero yung ginastos ko bumalik kasi lahat sila na-insured ko. 'Di ba? Hindi lang isa, yung iba dyan, hindi lang isang ang kinuha, dalawa pang plan. So, yeah. So, ayan. Other prospecting pa na ginagawa ko yan, client reselling. Siyempre, nagtiwala na sa iyo yung client mo ngayon current client mo So, make them trust you more. Tapos, pakita mo sa kanila na active kang advisor. Ayan, like nag-happy birthday sa kanila, nagpaparamdam sa kanila. So, yun. Ayan, kapamilya, kaibigan, kakilala, yes, mahirap. Pero,
pakita mo sa kanila na magaling kang advisor. Madali na yan after. Ayan, make them believe. So yan, mga tanim clients natin, mga nagsabi sa yung kukuha, go, i-follow up lagi. Lahat ng humihinga, basta insurable, pero ngayon meron na tayong plan na pwede din yung mga may sakit. So wala na tayo talagang lusot na hindi tayo makakapag pasa ng apps, ano? And syempre, insure yourself. Kasi syempre, tayo, ang sipag natin, ako, dala-dalawa trabaho ko. Syempre, kailangan secure din tayo, di ba? Ayun. And then, of course, ayan, ito yung mga evidence of success. Ayan, katulad niya, hello po Ate Faye, financial advisor ka na pala ng Sun Life, di ba? Siya din. Itong mga to, hindi ko sila nakakausap. Pero nung makita nila, ayan, nagchat sila sa akin. Sila na mismo yung nagchat. Siya, pinsan ko, last year, first time ko siyang na-meet. Di kami magkakilala talaga. Pero ayan, nag-inquire siya about Sun Life, di ba? So, first client ko, pinsan ko, tapos ayan, meet up kami. Siya din. Si January 1, una kong client, yung pinsan ko na galing sa Kuwait, ayan siya. 'Di ba? Di kami magkakilala, first time din kami nag-meet. Alright? And then, ayan, yung mga seaman, ayan, yung papa niya. 'Di ba? So, talagang very effective yung pag-post sa social media. And then, ayan, skip ko na yung mga evidence of success. Ayan. And what else? Ayan. So, move na tayo for handling objection ba or si UM She muna? Hope may natutunan Alicia. kayo. Alicia, go! Take it away. The floor is Ako na yours. pala, wait lang. Yes. I-order mo na to. May Wait lang. tumatawag sa akin. Wait lang. Ayan. Di pa imaano ko ba to? Manenext ko ba? Ay, nasa iyo yung ano. Yan na lang din yung gagamitin. Ayan. Teka lang. Ay, wait lang. Teka lang, nagsasalita na. Wait lang. Di pa pwedeng pa-back. Ayan. So, hello guys. Ano ba? Handling objections. So, lahat naman, pagdating sa sales, kahit ano pang sales, kahit hindi sa Sun Life, meron talagang handling objections tayo na may encounter. So, ano tong mga to? Yung mga, scene zone, or yung mga hindi kukuha, 'di ba? So ayan yung tinatawag nating mga objections. So paano natin i-handle yung objections? So kaya ang title niya is Handling Objections, 'di ba? So 'di ba paano nga? Next, sorry. Ayan. So what is an objection? So objection is anything that prospect says or does that may affect or smooth closing. So ayun nga, yung katulad ng sinabi ko, 'di ba? So lahat ng sales laging merong objections tayo na may encounter sa ating mga clients. Okay? Then, next po. Okay, yan. So, universal objection circle. So, ito yung tinatawag na, universal objection circle na, acknowledge, ask, and give the solution, example, and the relatable. So, halimbawa, si client, no, sabi niya, hindi mo na ako kukuha or meron na kasi akong policy kay Sun Life. So, 10 years ko na siyang binabayaran. So, pag ganun, hindi natin yun kagad, parang, hindi, kumuha ka pa rin ng Sun Life. Uunahin mo natin is acknowledge natin. Oh, talaga nice, ang galing, ang tagal mo na palang insured, believer ka na din pala na insurance. So, acknowledge natin yung yung sasabihin ni client and then magtatanong tayo. Ano yung plan mo kay Sun Life? Ano ba yan? More on health ba yan or more on income protection? So, yung mga yun, minsan kasi hindi alam ng mga client. Diba? Ang alam lang nila, pag may insurance sila, insured na sila. Yun na yun. Hindi nila alam yung coverage pa nila, ang baba, wala pa lang critical illness, no? Wala pa lang yung akala nila retirement fund, pero ang liit lang pala nung yung investment, yung mga ganon. So, ask natin si client and then bibigyan natin ng solution. Kung halimbawa pag sinabi ng client na meron ako insurance pero siya yung lang, yung basta insure lang ako.
Ay, nawala yata si Alicia. Tama ba? Ako nawala sa Ayan, okay, okay. Ayan, so bigyan ko na lang ng example, no, para mas mabilis nyong magets. So, one time, nandun ako sa shop namin, sa store namin, sa Antipolo. So, meron kasi kaming bike shop. So, eto, stranger client talaga to. Then, I approach lang, nagbigay lang ako ng calling card, and then sabi ko, sir, ano din ako, Sun Life advisor din ako. Baka wala ka pang insurance. Ay hindi, meron na akong Sun Life, eh. Ano nga yun, eh, parang 10 years na mahigit tapos ko ng bayaran sa company siya. Under siya ng company. Sabi ko, "Oh, talaga sir, ang galing. At least insured na kayo." So, "Magkano sir yung fund value niyo? May savings ba yan?" Ganyan. So, wala siyang idea. Basta ang alam niya lang insured siya. And then, siyempre kinuha ko yung number. Pero siyempre hindi naman agad mo, "Sir, amin na yung number mo." Um, Iisipin mo ng strategy paano mo makukuha yung number niya. So, ang sabi ko, "Sir, ganito na lang, add kita sa Facebook kasi yung gamit na hinahanap mo dito sa amin is hindi ko alam, wala kasi yung asawa ko siya yung nakakaalam nun, send ko na lang yung picture." So, nakuha ko yung contact niya. So, ginamitan ko na lang ng strategy para makuha ko. Kasi minsan may mga client na hindi naman yung basta-basta magbibigay ng mga contacts nila. So, ganon. Yung based the situation nun. And then, sabi ko sa kanya, pagkakuha ko ng ano, ng ng contacts niya and cellphone number and Facebook, after mga later, mga 30 minutes, minessage ko na agad. Siyempre, 'di ba? Habang mainit-init pa, so minessage ko, "Sir, um, hindi niya alam yung plan niya." Sabi niya kasi basta may plan siya. So, wala siyang idea. Basta ang alam niya daw is meron siyang Sun Life policy. Sabi ko, "Sir, pwede bang picturean mo yung policy mo? Titignan ko lang kung ano." So, yung sinend niya, nakita ko FlexiLink. So, sabi ko, "Alay, mukhang maganda to, maganda to, mariresell ko to." Then, sabi ko, Sir, ganito na lang, gusto mo turuan kita paano mag-withdraw dyan sa policy mo?" So, siyempre alam na natin 'pag mga Pinoy, 'pag sabing withdraw pera, 'di ba? Talaga ba, puwede ba yun?" "Oo sir, puwedeng-puwede yun." So yun, sinet ko siya ng appointment, kunyari pupunta lang ako sa area na malapit siya, pero wala naman talaga akong kliyente dun, sinabi ko lang na may client ako dun, so meet kami, and then ayun, yung objection niya na yun is hindi ko kaagad, okey may sunlight na siya, babay na, hindi. Inisipan ko kaagad, ay puwede pa siyang ano, may mga way, puwede pang ano yun, puwede pang, kahit may existing policy puwede pa siyang Actually yun yung mas mas mabilis bentahan din yung may mga existing policy na kasi believer na sila, okey? And ayun, alam niyo guys, ang naging ano dun is na-resell ko siya ng Trad-Plan tapos naka-AC ako ng 72,000, 'di ba? Stranger client 'yun. So 'yun, hindi hindi porket nag-object si client, hindi na natin hindi na natin ano, sasabay tayo sa ano, sa sinabi niya na, okey, may salib na 'to, ganyan. So, lagi nating hanapan ng way. So, kailangan acknowledge natin sinabi ni client and then ask. And then bigyan natin sila ng solution or bigyan natin sila ng idea kung paano pa natin sila maririsan, ayan. And then, pa-next po Ate Pay, yan. So, acknowledge, yan. So, yun na nga. So, inano ko na, sinamary ko na, yun na yung ano natin. Basta guys, laging yung i-acknowledge yung sasabihin ni client, huwag kaagad. Ah, hahayaan na pag sinabing wala or meron na, ayoko, stop na. Okay? So, ayun. Pa-next po, Ate Pay. Yan. Ayan, so routine alibi. So hindi no need hurry, no hurry, no money, no trust. So ito yung mga usually the alibi ng mga clients. Walang ano, walang pera. Tapos yung iba walang tiwala na kasi ah from previous experience, and yung iba hindi kailangan, and yung iba hindi pa nila naiisip pang kumuha. Okay, so ito yung the usual na mga alibis. So next po, ayan. So, example, I am busy.
So, give your best smile, set ng schedule, set the time, confirm the schedule. So, paano to? Para setting appointment to, no? Pag sinet mo si client ng schedule, always ikaw yung magbibigay ng time, no? Ma'am, pwede ka ba ng morning or afternoon? So always give to time schedule and then iko-confirm mo yon. Okay, ma'am ha, see you on Friday at 10 a.m. sa Starbucks po, ganyan. So ayun, para alam ni client na naka-ano na siya, naka-pencil booking na kasi naka-note na siya. Ayan. So, next Spotify. Ito naman usually, just email me the proposal. So, ito usually, di ba, sasabihin ng client, sige, email mo na ng proposal and babasahin ko na lang. So, syempre, dapat, hindi tayo agad magbibigay ng proposal kasi hindi din nila yung maintindihan. Ang ending, hindi na nila yun papansinin. Okay? So, explain the proposal, yung mga yung mga basic. Basic lang, hindi mo isi-send. So, I know yung mga managers nyo, binibigyan kayo ng yung mga summary lang, naka-summary siya para mabilis mag-gets. And then, yung sample computation, yun nga, hindi siya yung mismong proposal. So, lang, mga naka-summarize siya. And then, sa dulo, kailangan set mo pa rin siya ng schedule na yun nga yung sinabi ko, at least laging to set ng time na pagpipilian ni client. So, yun. And then, next Spotify. Ayan, I already have a life insurance. So, yung example ko nga kanina, di ba? Yung client ko na na-close ko na stranger, sabi niya meron siyang insurance. No, yun, very simple example lang na pero hindi ako, in-acknowledge ko lang siya, wow, that's nice kasi insured ka na. 'Di ba? And then, kwento-kwento, hanggang sa makuha mo yung loob ng kliyente. Siyempre kasi, alam nyo, hindi naman lahat nasa sistema makukuha. Minsan talaga, kung paano ka makikipag-usap at paano mo makukuha yung, ano ba to? Yung ni client. Trust. Parang kailangan Makuha meron kang loob. common. Yes, makuha yung loob. Kailangan makuha mo yung loob and mahanap mo yung common nyo, interest. Ayan. So, hindi ibig sabihin na I already have a life insurance na objection is wala na. Meron pa rin yan. May way pa rin yan. Ayan. So, pa-next po, Tipay. Siguro dagdag ko din, UM, usually, yung Yes. tinuturo sa atin dyan kapag sinasabing may life insurance na sila, congratulations ka agad, di ba? Congratulations, may life insurance ka na. Yun. So, tapos tatanungin mo na, evaluate mo kung anong klaseng insurance and so on and so forth. Ayan, dagdag ko lang din. Yun. Thank you, Tipay. Ayan. MC Pay. Ayan. Yan. Ito naman, another, yes, I need this, but I'll get the policy next time. So, ayun, syempre, acknowledge mo ulit yun. So, explain why it is important to get this. So, parang, explain mo sa kanya ano yung importance ng insurance and then, pwede kang gumamit ng story ng iba. Yun, pwede tayong gumamit. So, para lang, hindi tayo pushy na nagbebenta talaga. Yung parang tingin bentang-benta, parang kwento-kwento. Minsan kasi sa kwento-kwento, kunin mo yung niya, yung heart niya. Pwedeng gumamit ng emosyon sa pagbebenta ng insurance. Ayan. So, pag may question na, pwedeng hands up. Ayan. Okay, next one to pay. Yes. Ito, I don't need it. So, alam ko, naka-encounter na kayo nito, no? Hindi ko kailangan yan. Sa'yo mo. So, bakit immortal ka ba? Charot. Joke lang yun, Yes. I don't need it, di ba? Uy, wag niyo sabihin yun, So, prepare and anticipate, di ba? Anticipate mo, acknowledge mo. Acknowledge mo yung sinabi niya na hindi ko kailangan yan, So, sabi, then prepare, kalma lang guys. And then, gusto mo, pag-usapan natin yan over coffee para malaman natin bakit hindi mo to kailangan. And then after nun,
Kung talagang hindi mo kailangan, sige, maghiwalay na tayo. So, yun. At medyo lagyan nyo ng konting, hindi masyadong serious. Ayan. So, next po. Wala na ba? Next. Ayan. To. I have 3 children, but I prioritize getting a policy for the eldest. So, acknowledge mo ulit, 'di ba? Wow, nice. Um, meron kayong interest na kumuha for your eldest, ganyan. Then explain that children should have equal opportunity. So, syempre, um, kumbaga, kung isa pa lang yung una niyang gustong kunan, para mag-iiwan kayo ng idea na yung dalawa dapat meron din, 'di ba? So, ayun din, after nun lagi natin pag na-set mo siya and then magse-set ka ng schedule, pag nakuha mo na pag in-acknowledge mo kasi yung sinabi niya and then nabigyan mo siya natanong mo siya sa tamang question and then nabigyan mo siya ng idea. 'Di pag sinet mo siya ng schedule, mataas yung tendency na magpapaset ng appointment niya. So, sa setting appointment 'to basta lang laging pag magse-set ng appointment is laging dalawa yung oras na pagpipilian, dalawa yung day, ganyan. Okay, next Spotify. Ay okey na pala ako. Ay! Hindi pa pala Bakit napunta? akala ko ako na. Ay hindi, kasama pa pala 'to sa'kin. Picture mo kasi, Inis ikaw kasi yung Ini-screenshot mo yan, no? model pala. So, ayan. So, I want to talk it over with my husband. So, 'di ba the usual na sinasabi ng mga pag-asawang babae, sige kausapin ko muna yung asawa ko, 'di ba? So, ayun, acknowledge ulit, give your best smile, 'di ba? Smile lang and then ask, talaga ba, si husband ba tawag nito, decision maker, yung mga ganyan. So, mas okay yun. Mas okay na, sige okay, gusto mo, dalawa na kayo ni husband na iset natin. So, over coffee, pwede ka ba ng Monday or Tuesday, 10 AM or gano'n. So, mas okay na dalawa yung kasama kasi 'pag isa lang kinausap mo lalo na sa mag-asawa, tendency talaga 'pag ang hindi mo kausap is hindi yung decision maker, talagang sasabihin pa talaga yun sa asawa niya. So, much better laging dalawa 'pag mag-asawa. Ayan, dalawa na agad-agad. Okay, next po. Ayan, we can't afford this. So, ayun, 'di ba? Ay hindi maraming bayarin, hindi namin kayang bayaran, ganyan, hindi pa kayang mag-set aside ng budget diyan. So, acknowledge ulit and then ask and then give the idea. So, alam ko naman na ano na medyo tayo sa budget ngayon pero gusto mo ba bigyan kita ng idea kung paano natin ma-customize sa budget na kayo. So, yun, um ito yung mga iba, another objection na madalas natin na-encounter. So, educate natin si client about financial planning. So, singitan natin yun. So, it's okay, no commitment naman. Gusto lang kitang bigyan ng idea para ma-set natin. Malay mo, kaya natin yung budget, di ba? So, doon papasok yung financial planning. Okay, so next po. Ayan, my friend is also in the business. So, yun, acknowledge mo ulit. Talaga ba? Ganyan. So, as if the client got a plan already with her friend. So, talaga ba? That's nice. Meron ka din palang friendship na nasa insurance. So, ask mo siya, kumuha ka na ba ng policy sa kanya? Magkano yung coverage na kinuha mo? So, kapag ganon, syempre kaibigan yun, di ba? Pero minsan may kaibigan naman na okay lang. Ayaw nila sa kaibigan din kukuha. Pag natapat ka ng gano'n, okay. Pero, mostly, pag alam mo na friendship niya talaga, puwede namang hayaan na lang natin siya. Kung kumbaga nasa kanya na 'yun kung sa'yo talaga siya kukuha kahit na, may kaibigan talaga siya na nasa insurance din. Pero kasi may client ako na meron na siyang matagal na kaibigan nasa insurance, pero sa'kin pa rin talaga siya kumuha. Siguro nagustuhan niya talaga ako. So kaya nga yung sinasabi ko sa inyo guys, 'di ba, touch her heart and find your common, ah
na mga interest. Wala pa rin imposible yan, kahit may kaibigan ka, mag-anak pa yan. Pag nagustuhan ka nila, diba? Yan. So, next po, yan. Dahil pala neto pay, no? I am too young to buy an insurance plan. So, acknowledge mo and then educate why it is important to get insurance at early age. So, sabi mo sa kanya, uy, alam mo ba na merong plan si Sun Life na at your age, di ba? Pwede na, ganyan. So, after nun, set mo ng schedule kagad. So, parang hindi mo na bibigyan si client na mag-isip pa. So, ikaw na yung mag-iisip para sa kanya. 'Di ba? So, ayan. And then, next Spotify. Baka may question, Yan. I have a stable income. So, acknowledge mo, talaga ba? Sure ka ba dyan? Paano kung matanggal ka sa trabaho? Pero hindi, ano yung in a nice way. Talaga, nice. Ano bang trabaho mo? Baka pwede ko dyan. So, ganun. Baka pwede ko dyan. Yeah. So, yan. So, there's no forever. So, parang bigyan nyo lang siya ng idea na, oh, that's nice. Meron kang stable job and meron kang HMO. Pero, syempre, what if, so, bigyan natin siya ng palaisipin na, what if na mawala sa, magkaroon ng problema yung company, magsara, or kulang yung ano mo, yung HMO limit mo sa ano yung coverage mo sa kanila, 'di ba? Yung ganon. So bigyan natin sila ng isipin. So gusto mo pag-usapan natin. Pwede ka ba ng Monday o Tuesday? So laging set schedule sa dulo. Yan. So next Spotify. So I have been fooled before. So syempre acknowledge mo yun. Talaga ba sino yung nanloko sa'yo? Anong nangyari? Na-scam ka ba? So talaga ba, siyempre sympathy, 'di ba? Sympathy mo yung ano niya, yung nangyari sa kanya, and then acknowledge mo yon, then ask mo, and then you know what? Sun Life is the most trusted insurance company. Pare-parehas naman ng insurance company actually, but for me, it's depend on the service, 'di ba? Yung mga gano'n, mga epekto. Bigyan niyo lang sila ng ano, ng simpatsya, and i-ano niyo yung company na here in Sun Life, we are clients first. And depende sa service. So, ibebenta niyo yung sarili niyo, 'di ba? Ayan. So, next po, sino ba? Ay, parang okay na ako. Tapos na yata ako. Just to Saan add to? lang dun Okay. sa mga experiences ni UM. Ako din, ito nag-start ako as rookie. Ito lang yung, may mga nagsabi sa akin ito. Isang taon lang tatagal mo dyan. Ayan. Tapos, of course, andyan na yung sinasabing pera-pera lang. Konsensya ka naman. Ayan. So, mga narinig ko yan noon sa mga kamag-anak ko pa. Tapos sa mga close friends ko pa. Ayan. So, yan, rejections. Tapos, yan, nakakahiya. Ako mismo, nag-self-doubt ako. Na-unfriend ako. Ayan, yung mga persistency sa mga tenured, na sin zone. Tapos yan ang pinakamalala, nagsabi scam yan. But thank you Lord, nandito pa rin ako, 'di ba? So trusted pa rin si Sun Life, number 1 pa rin for 14 years, 'di ba? So yun lang yung ma-share ko. So ano lang, basta may tiwala lang tayo dun sa company natin. At saka siguro sunod tayo dun sa mga tenured na, dun sa mga mas nakakaalam sa atin, mas matagal na dito, especially kay BM, kay SM, kay UM. And magiging okay din yung Sun Life journey nyo along the way. Tsaka dito naman kami para mag-support. Pwede tayong mag-help kahit sa ibang team, sa ibang unit. So yan. I hope may tutunan kayo sa amin ni UM Alicia. So I will give the floor to, may tanong po ba? Hello, everyone. May tanong po ba? Guys, Wala baka may po. tanong kayo, Yes, sige, ibigay ko na yung floor kay UM Sherwin. May tanong ba, guys? I think si Nat meron. Tama ba, Nat? At Nat? Wala po. Okay, okay. Thank you. Guys, ano na, mag-8:30 na ha. So, tatry ko talagang bilisan, no? Pero if may mga questions kayo, you can, Are you ask. learning so far, everyone? Kaya Okay pa ba ma-extend ng kayo? onte? Buhay pa? Yes po, Ah, super. Go! bubuhayin ko kayo. Daw to, question and answer, May quiz daw, sabi ni Faye tsaka ni Alicia.
Napakasipag ni Faye. Lahat na lang basta humihinga. mag inquire sa cellphone, ge. Oo, sobra. Lupit nga Yung ni Faye. security, sige. Si Alicia naman, parang hindi na iniinda ang objections eh. Alam na eh, kahit Pwede, tulog eh. pwede ba ako mag-share, please? Ay, oo, wait. Gawin Igugo pa kitang natin, di co-host. ba? Guys, medyo extend lang ng slide, no? I'll try to make it quick and kapag may questions kayo, and hopefully maka-help din, no? Ayan, Ah, pwede na. sige, sige. Mag-share lang ako. Ah, yan. Guys, kita nyo naman. Yes. Kala mo gawa ko eh, no? Pero, Si Kyle yan, no? Thank you, Kyle. ah, okay, sige guys. Bibilisan ko lang. Cold approach tayo. Maraming dito, no, rookie. Tama. May mga calling cards. Wala pang calling cards. Tama. Sino walang calling cards? Heart naman dyan. Heart. Yung mga bago, wala pa. Mag-start pa lang. Wala. Lahat kayo may calling cards na. Nakikita ko ba o wala lang ako nakikita? Marami ba na guys? O wala lang. Wala. Marami na Marami UM. na. May mga, sige, sige. So, basta, okay, di ba, iba-iba ang situation natin dito, guys, ha? So, anyway, i-clarify ko na lang later on. So, I'll give you a short kung paano ko ginagawa. Pero, itong isa na to, baka makahelp din sa inyo. Okay, so, ito, winning clients through cold approach, no? Ayan. So, what is cold approach? So, technically, guys, ano to? Reaching out people na hindi mo kilala, no? So, bakit natin gagawin to? Kasi, anyway, bago na sa bakit mo gagawin, basta ang goal mo dito pag cold approach ka, is to start conversation, no? Discover needs and build trust before selling. Okay? So, basta ang cold approach, guys, ito, kapag sawan-sawa na kayo dun sa mga kaibigan nyo, sa pamilya nyo, di kayo pinapansin, no? Gawin nyo to. Actually, pwede nga kayo mag-start dito kung bago kayo. Mas madali silang kausapin, no? Yung mga cold approach or mga strangers kung tawagin. Yan. Sige. So guys, so why use cold approach? Okay, unang-una guys, unlimited market, no? So meaning kung hindi dito ka sa business na to, hindi ka talaga mawawalan, no? So hindi ito yung para lang sa mayaman, no? Para sa mahirap. So para sa lahat to guys, basta kaya, basta may income, pwede nyong matulungan, no? Tas hindi lang limited sa friends and families and mostly, ewan ko lang kung kayo, marami kayong nakuha sa friends and family nyo. Pero ako, onti lang siguro meron mga coworkers, no? Mga friends, pwede, no? Family yun, onti lang ako. Kahit yung mga extended family, hindi talaga, marami sa kanila parang ayaw, no? Mahirap. Pero makukuha rin natin sila in the future, no? Pero yun, kung ganun kayo guys, saturate nyo na lahat, ito ang pinaka-okay guys, cold approach, no? And ito gusto ko yung pangatlo kasi it builds confidence, no? Unang-una confidence, tapos discipline, no? And malamang God is preparing you, no, para sa much bigger purpose pa. Kaya niya pinapagawa rin to, no? And lastly, scalable and sustainable. Syempre, ah laging may market eh. Hindi ka mawawalan eh. Talagang masusustain mo kahit nasan ka. Pwede mong gawin to. Okay? So, think of it in the business perspective talaga, guys, na pag nagbi-business kayo, negosyo kayo, hindi kayo pwedeng mahiyain. Diba? Kailangan nyo kumausap ng tao. Okay? May question ba kayo dito bago ako mag-start? Wala? Wala ah. So, how to do cold approach? Gusto nyo ba malaman? Wala na. Antok na. Antok na ba kayo, guys? 8, Yes, 8:30. gusto Hindi, namin gising Yes. pa. Gising UM. na gising. Okay, sige, sige. Okay, unang-una guys, mindset nyo, no? So, think conversation, wag conversion. Kasi minsan, nasa utak na natin, pag nakita natin yung maganda yung suot, ay maganda to, 100K ata easy ko nito, no? Parang gano'n na kagad isip mo. No? Siguro isipin nyo muna guys yung conversation na pa pwede nyong gawin sa kanila. No? Para makausap nyo, no? So, your goal is not to sell on the spot, but to be friendly, build rapport, or get permission for a follow-up. Later, I'll explain, no? Explain. Okay, so
And ang goal nyo, no? Maging kaibigan nyo sila, no? Rapport, no? Magkaroon kayo ng common grounds na pwede nyong pag-usapan. Get permission later on para makapag-follow up ka rin sa kanila, no? So, ayan, choose the right moment. Ito guys, sample lang to. Syempre, iba-ibang ano tayo, iba-ibang situation, no? Hindi ko lang alam kung minsan na-approach nyo, nagmamadali, pero nakuha nyo pa rin yung number, nakilala nyo pa rin, no? So, iba-iba. Pero ito lang yung parang siguro common or mas okay pag nagsisimula kayo, no? Someone sitting alone, no? Pwede nyo lapitan yan, waiting for their order. So, example ito, by the way, guys, nasa coffee shop to, Coffee shop, no? Nagko-cold approach kayo sa coffee shop or nagpo-prospect kayo doon, no? So, working but taking a break, no? Tapos reading or scrolling lang. Parang wala lang, nag-idle time lang nila. No? So, yun yung pwede yung mga lapitan. So, yung mga hindi, avoid nyo, guys, syempre yung mga nagmi-meeting. Di ba? Nagmi-meeting, tapos guguluhin nyo. So, medyo antayin nyo matapos yung meeting. No? Yung wearing headphones, kasi baka nasa meeting nga sila. No? And yung mga nagmamadali. Okay, avoid nyo yan. So, mga tips lang to, guys. Again, hindi naman yan it's not a must, no? Pero siguro you should consider before you approach them. Okay? So, easy natural openers. Ito guys, start human, not as an advisor. Baka kasi guys, syempre pag bago kayo, ginawa ko rin to guys, may insurance ka na. 'Di ba? Kaibigan mo gaganunin mo, sa tatanungin mo may insurance na. Hindi ka na kaagad sasagutin eh. O kaya pagtatawanan ka. Di ba? Diyan ka pala, tapos wala na, hindi ka napapansinin after. No? So, you have to start human. Makipag-usap ka muna. Yan. So, eto, hi, sorry to interrupt. Can I ask if that drink is good? O, Tagalogin na natin. Masarap ba yung ano mo? Masarap ba yung iniinom mo? Kasi parang gusto kong orderin eh. Mukhang masarap. No? So, later, honey. Tapos, ayan, ang lamig dito. First time ko kasi sa Starbucks. Lagi ako nasa Coffee Bean. Di ba? Ang lamig pala dito. Parang, makipag-usap ka lang. Any small talks na pwedeng makuha yung attention nila. No? So, excuse me, may saksakan ba dito? Actually, ano yan eh, sa Starbucks, uy, pwede makisaksak dito. O, yun na. No? Pag sinabi niya yes, tapos di siya busy, makapag-usap ka na. No? So, once they responded, no, parang pakilala ka. So, ang ano dito, ang situation dito, guys, yung coffee shop, lagi ka nandun. Most probably, yung mga taong nandun doon, nakikita mo na lagi. No? So, magpakilala ka lang rin. No? By the way, Sherwin pala, no, pag nag-work ako, kailangan ko ng peace of mind, quiet, no. Dito ako lagi. Parang ganun. Pero guys, syempre hindi lang 'to para sa coffee shop, no. Kagaya ko, ano lang magse-share lang ako about sa gym. Naggi-gym kasi ako kahit di halata. Ah, guys, okay lang ba mag-share? Baka maubos yung oras niyo no. Mabilis lang, Yes no. po. Oh, So, we have all sa the gym time. kasi, ang unang-unang pagpunta ko sa gym, guys, treadmill lang ginawa ko kasi nahihiya ako. Wala talaga akong alam. No? Pero sabi ko, sayang yung binayad ko. Sa sunod, mga pangalawa, pangatlo, no? Sabi ko, gawin kong advantage yung pagiging newbie ko sa gym. No? So, sabi ko, parang pag may nakikita ako nagbubuhat doon, uy, para saan ba yung ano mo? Ginagawa mo? Sa likod ba yan? Sa back ba yan? No? Sa biceps ba yan? Mga ganyan. Kasi may tinatawag ko sila push, tas pull, no? Mga naririnig ko lang. So, doon ako nagsimula, guys. Parang, ano lang, nagtatanong lang ako kasi newbie talaga ako eh. So, medyo kinakapalan ko lang yung mukha ko. Uy, para saan ba yung ginagawa mo? Anong set ginagawa mo? Ilang set? Ganon. So, yun, nakakapag-start conversation na ako. So, imbis na isipin kong weakness yung pagiging newbie ko sa gym, ang ginagawa ko siyang strength para magkaroon ako ng conversation. No? So, yung mga nag-gym niya dyan, malalaki na katawan, pag may nakita kayo newbie, baliktad naman. Uy, mali yung ginagawa mo. Kasi may gumaganon sa akin eh. Straight mo yung likod mo, tapos bigla na lang ako lalapitan. O, straight mo yung likod mo, ganito. O, pwede niyong gawin yun. Tapos, pwede rin magkaroon ng start conversation. Pero kung ganun, as yun lang, baka ma-offend. No? Pero ako naman di ako na-offend kasi newbie talaga ako. So, yun lang, no, guys. Mahalaga, start conversation. Pag nag-usap na kayo, yan, find common grounds, no? Yung pwede. Tapos, ayan na, sige. Masyado na akong nagdadire-diretso. Ito, ayan na. So, transition nyo na, guys. Ba, after conversation nyo, light conversation,
No, ako madalas, guys, pag nakapag-usap na ako sa kanila, uy, ano lang, curious lang, saan ka ba nag-work? Anong work mo? Ako madalas yan ang banat ko. Anong work mo? Or minsan, sila yung nag-ask. No? Tsaka ako sinasabi na sa Sun Life ako. No? So, madalas ako nandito sa gym or madalas din ako dito sa coffee shop. No, ganun lang. So, kapag meron na kayong usapan, uy, saan ka nag-work? Tinanong ko siya, nagsabi siya, oh, ako naman sa Sun Life pala ako. No? Tapos yun, uy, kapag tawagan kita. No? Or pwede mo rin sabihin to, no? Pag, uy, nice, I'm in financial plan. Uy, nagpa-financial planning ako, no? Mostly, in-help kong ma-protect yung income ng long term. No? Or if you're interested, okay lang ba tawagan kita? No? Sagutin mo yung call ko, ha? Pagka For now, coffee muna or for now, gym muna tayo. Parang ganun, guys. Okay. Nakaka-relate ba? I mean, nakakatulong ba sa inyo? Salita naman, thumbs up, thumbs up. May thumbs up ba? Nakikita ko ba yung thumbs up nila? Yes, Yes, UM. Yun. UM. Okay, sige. So again, guys, goal nyo, makipag-usap kayo. Pag nakausap nyo na guys, huwag nyo nang pakawalan, ha? Dapat makuha nyo yung contact. Okay? So, okay, ito, additional lang, no? Permission-based mini-invite, no? Para magmukha kang professional. Coffee shop ulit ito, no? Out of curiosity, have you ever have a chance? Ito, parang nag-a-assume ka lang. Kunwari na meron na kayong conversation, no? Uy, ask ko lang, ah, kamusta pala yung mga insurance plans mo or any plans na meron ka, baka gusto mong, o baka paano ba? Teka, pati ako naguguluhan na yun. Have you ever had a chance to review your insurance or financial plans? Kasi parang tinatanong mo siya, uy, na-review mo na ba yung mga plans mo na meron ka? Pwede mong i-offer yung sarili mo, uy, I'm here kung wala ka ng advisor na nag-help sa'yo. I can be your advisor, no? So, yun pa lang, ang i-offer nyo dun, guys, service nyo, no? Kapag medyo meron na kayong nito, pag nakakausap mo na, or yung hirit nila, uy, meron na ako, may Sun Life na nga ako, eh. O, yan yung banat mo. No, uy, pwede kitang tulungan dyan. O, active ba advisor mo? Gusto mo i-review natin, help kita. Yun, parang yung nangyari kay Alicia. No, parang ganun. Tinransition niya sa service, uy, pwede mag-withdraw dyan, tapos naging client na niya. No? So, ito rin, would you be open to a short, no pressure conversation sometime, even just to get a second opinion? So, parang ina-assume, ina-assume mo na dito na meron na siyang plan, guys. And, yan. So, kapag nag-reply sila, guys, great, maybe we can exchange number. Yan, kunin nyo na yung number or hingin nyo na yung social media nila. Pero pag ayaw, wag yung pilitin. No, okay lang. No, parang ano yung sabi ni Alicia? Pagka ayaw mo, wag mo. Pag ayaw, wala ka naman natang pera, ganun. Sa isip lang yun, guys, ha. Baka sabihin nyo talaga. Okay, so, naka-ano pa ba? Nakaka-follow pa ba? Gising pa ba? Yes. Okay, gising Yes pa. po. Okay. So, ayan guys. So, what not to say, no? Wag mo sabihin to, sayang wala kang Sun Life. No, pag sinabi may plans ka na, kasi nag-assume ka, di ba? Tapos sabihin niya wala akong plan. Ay, sayang wala ka pang Sun Life. Wag ganun, no? So, may insurance ka na ba? Yan, wag yung ganyan mga tanong kasi medyo direct yan. Pagka sinabi mo yan, defense kagad nila tataas. Di na makikipag-usap sa'yo yan. No, yan, libre ng presentation ko. So, mukha kang salesperson. Again, guys, hindi tayo salesperson. Tayo ay financial advisor. Nagbibigay tayo ng advices. Okay? So, ayan. So, yung mga option kanina, guys, no, it should lead to this, no? Makuha mo yung name nila, contact number, or social media. Tapos, syempre, have a good impression, no? So, dapat din, syempre, nakadress ka nito, maganda, maayos. Pero, syempre, sa gym, hindi mo naman kailangan mag-dress. Pang gym lang talaga. No, and usually yung ginasabi ko, tatawagan kita ha. So you ask permission, tatawagan kita, sagutin mo ha. No, yun yung pwede nyong gawin. Ayan. So yan, dress bonus tip, no? Dress approachable, not overtly corporate. No, smile lagi. Huwag ka sisimang, no? Sit where you are visible. Okay? Be a regular in one coffee shop. No? So kung hanap ka ng coffee shop na maganda, then maganda rin nakikita ka nila lagi. No, na nag-work, mas madali 'yon.
No, pero pwede rin iba-ibang coffee shop nasa sa inyo basta ang goal nyo is may makuha kayo na client. So ako naman guys, kung ayaw nyo nang gawin to, dun sa may mga meron ng calling card, calling card guys, ang pinakamabilis sa akin guys, ang goal ko lang is pag pumunta akong coffee shop, kukunin ko yung number mo. Kukuha ako ng number ng clients or maybe social media, basta ang goal ko doon is mayroon akong contact na makuha para ma-prospect ko sila. No, so ang ginagawa ko, guys, sasabihin ko lang to, wala na akong ano eh. Wala na akong ah ang tawag dito presentation or wala na akong nakalagay diyan. So, please listen, guys. So, ang sinasabi ko lang, guys, naglalabas ako ng calling card, no? Tapos lalapitan ko, no? Someone na target ko, na prospect ko. Magpapakilala ko, hi, lalabas ko na yung calling card ko ha. So, ang ibubungad ko yung calling card ko, tapos sabihin ko, uy, Sherwin pala, I'm from Sun Life. Pwede ba ako makipag-exchange ng calling card? No? So, yan guys, no? Yan yung usual na sinasabi ko. So, kapag okay yan, makikipag-exchange lang ng calling card yan, kung may calling card yan. Uy, thank you, tas tawagan kita ha. Magtawagan tayo. Ganon. So, kasi pwedeng exchange business ninyo usually pag may calling card. No. Now, second, sabihin, wala akong calling card eh. Yan, unang ano yan, yung unang objection yan, guys. Wala akong calling card eh. Ma'am, okay lang. I'll get your number na lang. Okay lang ba sa'yo? No, pag sinabi niya, wala akong number, hindi ako gumagamit, hindi ako sumasagot ng mga calls. Ma'am, kahit social media na lang. Ayan, kunin niyo yung FB. Okay? Pag ayaw talaga, guys, ayaw bigay, huwag niyo nang pilitin. Hanap na kayo ng iba. Okay? Para hindi ka naman magmukhang naghahabol. No? Tsaka baka iban ka dun sa shop. Namimilit ka. Okay? So, ganun yung ginagawa ko, guys. Pag binigay nila yung social media nila, pagka nakuha ko yung number nila, no, I'll just tell them na, uy, I'll call you ha. Sagutin mo. O, ganun lang sinasabi ko, mabilis lang. Or, sometimes, pwede rin yung maging start ng conversation nyo. No? Pwede rin, yun na, diretso na sa mga ginawa, yung diniscuss ko kanina. Parang ganun, usap lang kayo, light usapan, habang hanap kayo ng common interest, no? Tapos yan, hanggang sa maging friend mo na, mas mabilis yun kapag ganun yung nangyari, no? So, nakaka-follow kayo guys, yun yung pinakamabilis para sa akin. So, at least when I go to coffee shop, talaga mag-work ako, and ang prospect ko is mag-cold approach. Ang goal ko is makatatlong number pag pumupunta ako doon. Para sayang yung coffee na binili ko eh. Para may kapalit, at least may prospect akong pwedeng tawagan. At siguro kung kaya nyo mas marami guys, why not? Pero syempre baka makita ka rin minsan, baka tansyahin mo rin yung mga yung mga tao dun sa coffee shop, no? Dun sa yung mismong. Pero pag kilalang kilala ka na sa coffee shop, okay lang kahit ilan na. Pero mamaya kasi bago ka lang tapos ang dami mong kinuha, baka mailang silang lahat. Lalo na yung mga nandoon, yung mga nagbebenta ng coffee mismo, no? Yun lang naman yung mga watch out for, no? So, ito yung may question ba bago Wala naman. No, so ito yung testimony ko sa coffee shop. Ito yung isa sa mga malaking client namin ni Kyle, no? So, naka-close kami diyan siguro yung unang close, yung Classic 5, siguro mga around 250K, no? Yung pangalawa last year, winantime pay niya yung isang Sunsecure tapos Accelerate, meron siya na yearly. Tapos this year baka magdagdag pa siya ng So, wino-work ko pa. No? So, isang client, isang cold approach stranger, pero sila yung pinakamabilis kausap. Oh, so, ayan lang, testimony lang yan na it really works. Ano? Ay, nakamute ka, Sherwin. Na-mute ka. Ay, sorry, yan. Nakamute pa ba ako? Okay na. Okay na, Ay, naririnig ka na. sorry. Ayan, sa Dear Joe, yan. Sa Dear Joe ako niyan. So, buntis din si Kyle yan sa first baby namin. No? So, ay, nagpe-pray ako. Kasi yung first two ko niyan, guys, yung first two nakausap ko, yung una nakausap ko, ano ba, parang na-decline ata ako. Basta decline, no? Yung pangalawang nakausap ko, taga-AXA. Taga-AXA, magkasama sila ng friend niyan, taga-AXA. No?
So, tas si Kyle medyo nagbuntis, nagugutom na. Ayaw namin kumain doon kasi pricey. No, so, pray lang. Pray, Lord, isa pa, bigyan mo pa ako isa. Sabi ko kay Kyle. Tapos yan, nakuha na namin yan, yung pang third. So, yan na yung parang, yan na rin yung nagbigay sa amin ng pampanganak niya. Kasi, kaya pala binigay ni Lord kasi emergency CS pala si Kyle, no? So, yun naka-help. So, yun lang guys. Dito sa work natin, kung wala na kayong kaibigang malapitan, mapresentan, or family members na mapresentan kasi wala na silang mabigay sa inyo. Or ayaw na nila sa inyo kasi ang kulit mo, no? Siguro ito yung pinaka-best, no? Is to do cold approach. Okay. Meron ba kayong question, guys? Anything? Any situation na naisip nyo sa utak nyo na, paano kung ganito yung sinabi? Paano kung ganito yung sinabi? Pwede na kayo magtanong, guys. Ay, okay na. Wala talaga magtatanong. Mukhang antok na sila. O, naka-help ba yun, guys? Question, naka-help ba yun? Mag-ano naman kay thumbs up. O, isa-isayin natin. Sino ba? O, sino ba? Si Rodelisa, yan. Magaling mag-cold approach yan si Rodelisa. Uy, Rodeliza. No? Uy, okay, sige. Wala kayong kahit anong question talaga dun sa mga handling objection. Ayan, Yes. si Cyril, si Cyril Cyril. daw, Sige, Cyril. Go, sige. Sai. Sagutin natin. Good evening. Tanong ko lang, pag mga big client na ganyan, ano yung ino-offer nyo agad? Kumbaga parang, kasi pag big client, parang ano agad eh. Ah, Nakaka-intimidate pa anong magandang okay. propose. Actually, hindi ka kagad, usually hindi ka naman mag-offer kagad eh, no? Pero with my client, parang sila aware na. Siya, actually yung attorney, yung babae doon attorney. Yung lalaki doon, may business, nagbe-business. No? Ang una lang ko is actually sila na yung nagtanong sa akin, anong meron kayo? Kasi meron ako sa AIA, meron ako dito sa Alliance, no? So, ang unang offer ko is Maxi 100. Kasi ang goal ko lang is may malaki silang coverage. Pero nung sinabi niya nung meron na siyang AIA, Alliance, ganyan, ang in-offer ko, ma'am, if okay sa inyo, punta ako sa bahay niyo or punta ako sa inyo para ma-consolidate natin lahat ng plans niyo. So, yun yung unang ginawa ko, kinonsolidate ko yung plans niya. So, nilagay ko sa isang Excel, actually Google Sheet, no? Nilagay ko lahat doon ng plans nung babae, nung anak niya. Dalawa kasi yung anak niya that time. No, ngayon tatlo na. No? Tsaka yung lalaki, wala pa talagang plan. So from there, since walang plan yung lalaki, inofferan ko na. Unang offer ko doon, Maxi 100. Kasi ang goal ko, malaki coverage. No, pero nung lalaki na yung kausap ko, ayaw niya nung medyo hassle sa fund value. So gusto niya may dividends, no? And then lifetime. Hindi, nauwi kami sa Classic 5. Siya naman may gusto nun. Ino-offer ko lang sa kanya nun, mga around 280, 270 yearly. Siya yung namiling 5 years na almost 600K yung premium. Si Lord talaga, hindi ako yun. Pero yun, siya yung namili. Ang goal, at least ang goal ko lang that time is for him to get a big coverage. No? So ngayon, in-offer ko ngayong year, kasi gusto nga nung asawa, lakihan yung coverage ng husband niya. So magdadagdag. In-offer ko yung Maxi 100 uli. Para tumalon yung coverage niya ng mga around 12M pagka Maxi 100. Ayun, yun. So, yun yung offer ko. Ewan ko kung nasagot ko yung tanong mo. Depende pa rin kasi sa need nila, guys, eh. No? So, pagka-consolidate ko nung mga plans nila, doon ko nalaman kung ano yung mga i-offer ko. No? So, inuna ko yung husband kasi wala pa. Ngayon, yung attorney, yung babae, in-offeran ko rin ng Sunfit. Kasi wala pa siyang, any health plans. Yung lalaki, hindi na pwede sa health. No? Hindi na pwede sa health plans. Kaya puro life siya. So, in-offer ko yung health plan dun sa attorney, yung babae. So, again, yun nga guys. Kahit may plans na sila, no, they still don't know what they are getting, especially kapag sa bangko sila kumukuha. Hindi nila alam yung plans niya. Ang binabayaran dun, kinuha niyang dalawang AIA. Ang binabayaran niya dun is 150K, dalawa. Para kasing pinakitaan lang siya. 75,000, parang ganun. O sabi niya, o sige, bigyan mo ako ng dalawang ganyan. Ganun lang siya.
Ganun lang siya sa bank. No? Tapos, nung inano ko, ma'am, yung 150K na binabayaran mo, ang coverage mo lang dyan, 800,000. Ang baba. Tapos yung critical illness mo, 400,000. Ang baba para sa 150K na binabayaran mo. Yun pala ang ginawa nung sa bank, kinargahan kasi nila sa investment, yung excess premium. Ganun yung nangyari. Kaya ang baba nung benefit. Which is parang kapag ewan ko, ako kasi so far, pag sa fund value, medyo dihado ako when it comes to investment. Hindi ko kasi siya ma-position. Hindi talaga kasi position ng investment yung VUNs. So, life, more on protection. So, yun. Nung nalaman ko na yung mga plans nila, doon ako nakapagpasok na kung anong plans yung pwede. So, nakita ko doon, wala pa sa anak. Wala pang mga health insurance. So, pwede ko silang balik-balikan. Ang inaantay lang lagi nila pag may funds. Ayun lang. Nasagot ko ba sa Iril yung question mo? Opo, yeah. Yun pala, need-based pa rin talaga yung kailangan. Ano po? Oo, kailangan talaga meron ka pa rin ano. Pagbabasihan, hindi lang tayo pwede bato lang ng bato ng, oh, ito maganda to, ito maganda to. No, Yeah. naiintindihan naman nila yan eh. Ayun. So, maganda yung ginawa ni Sherwin kasi kinonsolidate niya lahat ng insurance policies para kita mo na agad kung saan yung may need, 'di ba? Paminsan kasi walang gumagawa nun for clients. Especially kung multiple companies pa yan. I think yun din yung naging advantage nung mag-share this coming Saturday sa branch. Kinonsolidate niya yung insurance policies ng client. Ayun, in the end, nagkaroon siya ng 37 million commission. Oh, Ayan, guys, so, attend kayo ng branch meeting natin. yes, sinegway ko na mag-attend sila no, ng, this Saturday. Ayan, I think nag-raise ka pa ng hand, Alan, tama ba? You have a question? Yes. Quick lang kay UM. So, UM Sherwin, kapag for your cold calling, anong bala ang lagi mong you see to it na dala mo pag mag-cold calling? Like, are you ready? You must be, do you get yourself ready or pag on the spot yung prospect nagpa-explain financial needs or what? Okay. So, you're saying, Na-experience mo na ba yung ganun? Impromptu? actually, yung client, yung cold approach na yun, pinaupo na kagad ako sa kanila. Tapos Ah, nagtanong na kagad siya. So, may mga one-time pay, pero parang, kasi siguro hindi rin siya naganda dun sa one-time pay kasi may current one-time pay na siya. Pero yun nga, meron akong iPad. So, nag-generate lang ako doon ng pwedeng pinaka-easiest na ano. Tsaka, inisip ko para hindi mamahalan, medyo mura, malaki coverage. Kaya nag-maxi 100 ako. No? Pero kung cold calling, are you talking about talagang nagko-call para to set appointment? yung Tapos, coffee shop, okay, cold approach. Oh, basta may iPad, kahit, I mean, ready naman ako anytime na kapag, sige, usap na tayo ngayon. O yun, mag-ano ka lang, ask ka lang, uy, since pinaupo mo ako dito, meron ka na bang idea about insurances? Ganunin mo na, oh, no? So sabihin niya, naghahanap kasi ako ng health plan. Hindi mas madali. Pero kung mm, hindi, o ano na ba yung mga current plans na meron ka? Pwede mong ask. So mag-probe ka, probe. no? Oh, probe. So ito na yung meron ako meron na ako dito sa PruLife eh. Meron na akong parang 500K coverage, tas meron ding 500K critical illness. Usually hindi Ah, nila alam. Kapag hindi nila alam, sige, ganito na lang. Baka meron ka dyan kasi usually pag PruLife, di ba, may mga email naman sila. Ano yung proposal para makita mo lang? Or anything na magli-lead para makita mo yung plans? Para lang maramdaman nila na gusto mo silang tulungan. And then after that, sige, kulang pa kasi ang coverage mo. No? Dagdagan mm, natin. So, since alamin mo kung single yan, hindi position mo ng mataas sa critical illness, Sunfit and Well, mm, no? Pero kapag family-oriented na yan, family na, lakihan mo yung coverage sa life. No? Tapos pwede mo dagdagan ng rider or combination, life and critical illness. Hindi ka naman magkakamali sa critical illness eh. ah, Ah, thank nasagot you. ko ba? Okay. Nasagot Yes, ko ba, yes. Alan? Last Sige, last na go. lang. Paano mo hinandle yung na-encounter mo sa coffee shop na mga taga-AXA pala? Wala.
Casual lang. Actually, hindi naman siya yung first time eh. Meron ako nilapitan. Ano pa nga eh. Philam ata. Philam. Hmm. Oo. Sa ano lang yun. Sa Fisher Mall pa way back. Tagal na nun. Humihingi lang ako number. Binigay naman niya yung number niya. Oo. Tapos sabi niya taga Philam daw siya. Oo. Hindi nakapag-exchange number din kami. Respect. Pero, respect. Wala naman ano yun eh. Trabaho naman natin yung mali, Yep. ano naman tayo, marangal naman ng work natin. Trabaho rin naman nila yun. So, I don't see any problem no, dun sa mga Okay. aksa na yun. Agree. Thanks. Yes. Sure. Pero I think kung tumigil ka na doon, di ba, hindi mo ma-meet yung client kasi hanggang first and second mo, technically na-reject ka. Pero sa third pa lang, or mali mo sa 10th. Ayun. Yes. Pag may goal kayo guys, pag pumunta kayo sa coffee shop, may goal na kayo na sinet. Let's say, 3 yung kukunin kong number. Huwag kayo tumigil hanggat di ka nakuha ang 3 number. No? Ako nga si BM ubusin daw namin. Naku, grabe inubos ko talaga kasi gusto ko nang umuwi. Tapos, nahihiya pa ako nun. Pero sabi, hindi, ubusin mo yung green team. Tapos inubos ko nga yung green team kasi gusto ko na umuwi. Alam mo yun, iba pa yung motivation nun kasi nahihiya nga ako as a rookie. Tapos yun pala yung pinakahuling na approach ko, yun pa yung big client ko din. So, ayan. Segway lang yun. And then, may question dito from a rookie. Ano po ang maging response kapag ang sinabi is, ako na ang tatawag sa'yo, ako na lang kukontak sa'yo. Pero usually naman, hindi ikaw kukontakin talaga. Ako ba sasagot niyan? Anyone. Ako, Okay, ako Go. muna, ako i-insist ko, ako na lang tatawag kasi baka magkalimutan tayo. May konting bola. May konting, mabola kasi ako, di matatawa sila, ganyan. Ako na lang tatawag sa'yo. Try ko lang yung number ha. So, insist mo pa rin. Yun. So, iba, baka may ganong experience. How do you, handle this? Ano ba yan? Kasi kung cold approach yan, tapos sasabihin niyang siya tatawag, parang hindi naman. Pero kung binigay na yung number, tawag ka pa rin. O nga pala guys, pag binigay yung number sa inyo, make sure i-miss call nyo. Miss call nyo. Yes. Baka mamaya mali ka ng enter or iba yung binigay na number. Call nyo. Pero guys, meron talagang binigay number, sabihin nila, wala, ilobat ako eh. O, hayaan nyo na yun, alam nyo na yun, ayaw nila bigay yung number nila. No, makaka-encounter talaga kayo ng ganun. Try your best, pero pag talaga, move on agad. Yes. Oo. Marami pa kayong, marami pa si Lord ibibigay sa inyo kung ayaw nila. Yun lang isipin nyo. Maraming Oo. nire-reserve si Lord para sa inyo. Tsaka May tanong ko dito. Ay, sige, go. Tsaka dagdag lang, parang wag kayo uwi ng talunan. 'Di ba? Parang paminsan iba kasi nagsistop, lalo na pag cold, parang isa, dalawa. Tapos after nun, nasaktan, hindi na mag-a-approach. Alam mo yun, sa akin, hindi pwedeng matapos ang araw na to na hindi ako nakaka-yes, kahit isa lang. One more, at least one more, at least one more. Try again. Yung pala yung pinakadulo, pinakahuli. Diba? Hindi mo ini-intend na mag-yes sa'yo, nilapitan mo, yun pala yun. Diba? Ayun, may phone-in question dito. Paano pag sa mga small business? Example, nag-iisa-isa ka ng business? How do you approach them? Or any idea how to approach this area? Meaning yung yung parang mga stall, business stalls, ganon? Ayun, sige. Meron, Sherwin? Ayan Ako nga. naalala ko lang yun. Hindi ko pa natatry. Yan din yung gusto kong gawin. Pero parang ang ginagawa ni BM Susan ba yun? Sa Sequoia. Di ba parang nag-speak siya sa atin na basta may target siyang isang hardware, ganyan, or ano. Parang one step at a time. Siyempre, alamin niya kung sino yung boss doon. Parang 1 foot for. Basta, alamin mo, kakaibiganin mo rin kung sino yung sino yung boss mo. Diba, alamin mo. O ikaw ba kunyari, tanongin mo, ikaw ba may-ari na to? Ay, hindi. O sino yung boss mo? Anong oras siya darating? Kailangan mo alamin, kailangan maging intentional, no? Yun yung sinasabi ni BM. No? Up until na talagang antayin mo yung boss. Kasi hindi mo naman maano yung mga, I mean, hindi mo naman makakausap yung yung mga employee lang niya eh.
'Diba? Siyempre busy sila that time. Siguro pwede mong kaibiganin, pwede mong bigyan ng something para ma-introduce ka sa boss nila. Kapag nakausap mo na yung boss, ganun lang rin. Dapat ready ka rin to present. Lagi kang prepared, no? So, kung ganun lang naman yun kasi nasa idea ko kasi parang yun yung gusto kong next challenge na Ako UMA, sure. go. Siguro ako dun sa yung sa small business, siguro ibig sabihin, yung kung paano may mga businesses, pupunta mo isa-isa. So, paano mo sa may engage? So, ako siguro based sa client ko na may na business, in-offer, lagi ko sinasabi, yung merong bagong plan si Sun Life na pwedeng makahelp sa business mo, baka magustuhan mo. Share ko lang. So, parang pag business kasi, pag sinabi mong makaka-help sa business, pwede din siya. Kasi nag naman siya, okay naman siya sa akin. So, ayun, parang bigyan mo ng idea si client na makakatulong dun sa business niya. Yun. So, bagong product, di naman nila kung luma o bago yun. Basta yung bago. Ayun, yun lang yung Laging masashare. bago. Kahit yung yung Sunsecure 1 year na, ay, may bago po kaming launch. Kasi hindi naman nila alam yun kung matagal na yun or Yes. hindi. Ako din may bago po kaming plan yung yung more on mas magandang health. Tapos yung pala 10 years na this year, by July 11, yung Sunfit and Well. Pero sa akin, may bago po kaming plan. Pero kasi, for other clients, bago talaga siya. Hindi pa nila naririnig. Diba? Tagal na pala ng policy nila. Ayun. May So, questions and pa? Ay, sige, may sige. bago Go, lang Alicia. ako, SM. Si UM Sherwin, di ba, may na-close siya sa labas na cold client. Ako din may na-close. So, ibig sabihin lang, yung mga mako-close talaga natin is wala sa loob ng bahay. Kaya kailangan talagang, hindi, yung ibibigay sa atin ni Lord na client, talagang kailangan natin lumabas kasi yun yung gagamitin ni Lord na way para maibigay yung client na hinihingi natin. Kasi based sa experience is talagang very smooth lang pag talagang bigay siya ni Lord, so smooth lang lahat siya. Pero lumabas ka ng bahay talaga para mahanap mo yung pinagdadasal mong apps kay Lord. Ayun. And kung ano yung mga tinuro namin tatlo, gawin niyo lahat. Tas kung saan kayo okay, yun yung i-practice niyo ng i-practice and i-enhance niyo pa yung mga nakuha niyo kay UM Sherwin, kay MC Faye, and then sa akin sa pagpo-posting, baka okay pala kayo sa mga TikTok, okay pala kayo sa mga social media content, 'di ba? So yun yung gawin niyo hanggang sa malaman niyo ano yung talents and ability niyo. Ay, okay pala dito ako nagkaka-client. So yun lang po, SM. Ayan. May questions pa? Agree na agree. Agree nga dito sa comment ni Mean na intentional. Everybody is intentional. So, sa mga nagsasabing wala na kayong makausap, di kami naniniwala talaga na wala kayong kausap. Kasi, lagi ko kasi sinasabi, basta humihinga, clientable, okay? So, hindi siya, it's an excuse that you give yourself, pero you're actually not trying hard enough, or taking yourself out of your comfort zone. Mamimili ka lang kung gusto mo magstay doon. Diba? Ayun, I think we're done. Okay lang ba? I-share ko lang to last before we go. And then, ready yourself, find your light. Mag-group tayo para attendance check for today. Share ko lang to before we go. Stop ko na nung recording.